Mayroon tayong kasabihan na kahit walang pera, basta buo ang pamilya, ay iyon pa rin ang mahalaga. Ganoon ang buhay ng mag-asawang si Fred at Cecilia na mayroong dalawang anak na lalaki. Mahirap man sila at walang maayos na tirahan ay masaya sila at kumpleto. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay buo ang kanilang pamilya. Minsan, kinakailangang may lumayo para magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Ngunit ano bang pagbabago? Nakabubuti ba ito o nakakasama? Walang nakakaalam kaya naman pakinggan na lang natin ang kwento ng pamilya ni Fred upang lakbayin ang tagos-pusong kwento nila. Aalis na ako bukas. Ikaw na muna ang bahala sa mga anak natin, Fred. Litan niya ng babaeng Cecilia sa kanyang asawang si Fred dahil nagbabalak siyang magtrabaho sa abroad. Oo, Celia. Hayaan mo. Susunod ako sa iyo para magtrabaho. Tugon ni Fred kasabay ng pagyakap sa kanyang asawang si Cecilia. Dalawa ang kanilang anak na kasalukuyang nag-aaral sa elementarya. Kinakailangan nila ng pera para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak at magkaroon ng magandang buhay. Mag-iingat ka, Celia, ha? Huwag kang mag-alala. Tutulong ako sa pag-aalaga sa mga apo ko. Saad ng ina ni Fred na si Aling Merna. Maraming salamat po, Nay. Nakangating wika ni Celia rito. Mama, iiwan niyo na po ba kami? Malungkot na saad ng bunso nilang anak na si Ray. Ano ka ba, Ray? Babalik din ako. Mabilis lang ako doon. Pagpapanatag na sagot ni Celia sa anak. Mama, hihintayin po namin ang pagbabalik niyo rito. Ani ng panganay na anak na si Jasper. Sige na, kinakailangan ko nang mag-impake dahil maaga pa ang flight ko bukas. Huling linya na binitawan ni Celia bago nag-asikaso ng kanyang mga kagamitan. Kinabukasan ay maagang hinatid ni Fred si Cecilia sa airport ng 3:00 pa ng umaga. Hindi na nakasama ang mga bata at hindi na rin nakapagpaalam si Cecilia dahil natutulog pa ang mga bata. Mag-iingat ka doon, Celia. Nag-aalalang sambit ni Fred sa asawa. Oo na, Fred. Alam ko naman yun. Nakangiting sagot ni Celia. Noong araw na yon ay tuluyan ang umalis si Celia para makipagsapalaran sa abroad, ngunit hindi mapigilan ni Fred na mag-alala para sa kanyang asawa. Papa, umalis na po ba si Mama? Tanong ni Ray kay Fred nang makauwi siya sa kanilang bahay. Oo, anak. Hayaan mo. Araw-araw naman nating tatawagan ng mama mo. Sagot ni Fred at ginulo-gulo niya ang buhok nito. Bakit hindi niyo po kami ginising, Papa? Nalulungkot na tura ni Jasper. Napakamuta lamang sa batok si Fred. Hindi niya na sinagot ang tanong nito dahil tiyak na mayroon pa itong kasunod. Nay, kapag mayroon na rin po akong trabaho, ay kayo na po muna ang magbantay kay Jasper at Ray. Ani ni Fred sa kanyang ina. Oo, anak. Hindi ko sila pababayaan. Tugon ni Merna kay Fred. Ngumiting tumango si Fred. Maraming salamat po, Nay. Walang anuman, anak. Paminsan-minsan ay sumasailan si Fred bilang isang construction worker at kumikita siya ng 500 piso sa isang araw. Subok niya na rin ang pamamasada ng jeep at iba pang mga trabaho para hindi lamang sila umasa sa kanyang asawa. Kumusta ka na dyan, Celia? Tanong ni Fred sa asawa habang nagbibideo call sila. Isang buwan ang lumipas mula nang umalis si Celia sa kanilang bahay. Ayos lang ako dito, Fred. Mabait naman ang amo ko. Tugon ni Celia. Si Celia ay nagtatrabaho sa Japan bilang isang kasambahay. Mama, miss na po kita. Sambit ni Ray sa ina matapos agawin ng cellphone kay Fred. Isang buwan pa lang ay namimiss na agad ako ng anak kong to. Nakangiting saad ni Celia sa kabilang linya. Mama, mag-iingat po kayo dyan. Wika ni Jasper. Magpapadala ako mamaya sa papa nyo. Bumili kayo ng mga gusto nyo, okay? Nakangiting sambit ni Celia sa kanyang mga anak. Yehey! Ibibili niyo po ako ng Spider-Man, ha? Masayang wika ni Ray. O sige na, kinakailangan ko na magtrabaho. Tura ni Celia. Matapos ang pag-uusap ay dinala ni Fred ang mga bata sa biyanan niya na lolo at lola ng kanyang mga anak sa side ng kanyang asawang si Celia. Mano po, tay, nay, sambit ni Fred nang makarating. Mga anak, magmano kayo sa lolo at lola nyo. Mabilis namang lumapit ang mga bata at nagmano rito. Hindi masyadong close ni Fred ang mga magulang ng asawa dahil matapobre ito
at laging ipinapamukha kay Fred na mahirap ang pamilya niya. Lalo pa dahil ang ibang mga anak nito ay may asawang mayayaman, habang ang napangasawa ng anak nilang si Celia ay napangasawa si Fred na isang mahirap lamang. Ano ba ang balak mo sa buhay, Fred? Hindi ka ba naaawa sa asawa mo at siya ang pinag-abroad mo para sa inyo? Prangkang tura ng ina ni Celia na si Daria. Mayroon lamang pong problema sa mga papeles ko, Nay. Pero susunod naman po ako kay Celia kapag naayos na po ito, sagot ni Fred. Habang nag-uusap ay naglalaro naman ang anak ni Fred kasama ang mga pinsan nito, subalit ilang saglit lang ay bigla itong nagkagulo. Lola, kinuha po ni Ray ang laruan ko. Sumbong ng batang si Benson, pinsan ni Ray. Makikita ang galit sa muka ni Aling Daria. Ano ka ba, Ray? Tinuruan ka ba bilang magnakaw? Dahan-dahan lang po sa pagsasalita, Nay. Baka po mayroon lang hindi pagkakaintindihan sa mga bata. Mahinaw na sabi ni Fred at nilapitan ng mga anak. Kitang-kita naman na nasa kamay ng anak mo ang laruan ng apo ko. Sambit pa ni Daria. Hiniram lang po ni Ray ang laruan, Lola. Hindi niya po ninanakaw. Bigla na lamang pong umiyak si Benson. Pagtatanggol ni Jasper sa kanyang kapatid. Isauli mo na yan, anak. Bibili na lang tayo. Sambit ni Fred. Hindi na nagtagal doon si Fred at inuwi niya agad ang mga anak niya. Pakiramdam ni Fred ay hindi rin naman sila welcome sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa, kaya mabuti na umalis na lamang sila roon. Nagtrabaho si Fred kasabay ang pag-aayos niya ng kanyang papeles at passport para magtrabaho din sa Japan. Ang problema na nga lang ay ang iilang requirements ni Fred. Balak niya talagang mag-abroad at sumunod sa kanyang asawa habang ang mga anak ay ipapabantay niya sa kanyang inang si Merna. Natutulog na ba ang mga bata, Fred? Tanong ni Celia kay Fred habang sila ay nagvi-video call. Oo, Celia. Anong oras na rin kasi dito sa Pilipinas? Tugon ni Fred. Habang pinagmamasdan ni Fred si Celia sa screen, ay napansin ni Fred ang lalaking nasa likuran nito. Sino yung lalaking nasa likuran mo, Celia? Nagtatakang tanong ni Fred dito. Mabilis naman na nilipat ni Celia ang kamera sa itaas. Siya yung amo ko, Fred. Hindi ko alam na lalaki pala ang amo mo, Celia. Gulat na tugon ni Fred. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Huwag na nating pag-usapan yon. Mabait naman ang amo ko. Pag-iiba ng usapan ni Celia. Kahit na Celia, lalaki pa rin yung amo mo. Kinakailangan mong mag-ingat. Nag-aalalang saad ni Fred. Habang lumilipas ang buwan ay ganun din ang pagbabago ng pagsasamahan ni Fred at Celia. Sa mga nakaraang buwan ay minsan na lamang tumatawag si Celia sa kanila at ang dahilan nito ay napapadalas na ang kanyang trabaho at wala na siyang oras para tawagan pa sila. Kahit nagtataka si Fred ay pinilit niyang tanggapin at unawain ang kanyang asawa. Papa, ilang linggo na pong hindi tumatawag si Mama ha. Namimiss ko na po siya. Emosyonal na sambit ni Ray sa ama. Nagkatinginan si Fred at ang kanyang inang si Merna. Hindi ba't sinabi ni Mama na busy siya sa kanyang trabaho? Tugon naman ni Jasper sa kanyang nakababatang kapatid. Oo nga anak, masyado lang busy ang mama niyo. Tatawag din yun. Sagot naman ni Fred. Anak, naghihinala na ako sa asawa mo. Ano bang nangyayari sa kanya? Saad ni Merna habang kinakausap si Fred. Ma, huwag niyo pong paghinalaan ng asawa ko. Kung ano pong iniisip niyo ay kalimutan niyo na lang po. Ani ni Fred sa mahinang boses dahil baka marinig ng kanyang mga anak na kumakain sa lamesa. Pagtawag at pagtext man lang ay hindi magawa. Sino ang hindi maghihinala doon? Sabi pa ni Merna. Ilang buwan na lang naman din po ay pupunta na rin naman po ako sa Japan. Turan ni Fred tsaka ibinaling ang paningin sa mga bata. Kapag wala na ako, kayo na po muna ang magbabantay sa kanila. Oo anak, ako ang bahala sa kanila. Hindi ko naman sila pababayaan. Sagot ng ina. Lumipas ang isang buwan ay naghahanda na si Fred sa kanyang pag-alis papunta sa Japan bilang isang driver. Mabuti naman at napatawag ka, Celia. Turan ni Fred sa kabilang linya. Magpapadala ako, Fred. Nasaan ang mga bata? Tanong nito sa kabilang linya. Nasa school. Pwede bang tumawag ka mamayang hapon para makausap ka ng mga bata? Hiling ni Fred sa asawa.
Hindi pwede, Fred. May gagawin pa ako mamayang gabi. Sagot ni Celia. Tumango na lamang si Fred sa asawa. Hindi niya sinabi na magfa-flight na rin siya papunta sa Japan dahil gusto niyang sorpresahin ang kanyang asawa pagdating doon. Papa, aalis ka na po ba talaga? Iiwan niyo na rin po ba kami, kagaya ni Mama? Naluluhang tanong ni Ray sa ama. Oo anak kinakailangan kong umalis para sa kinabukasan niyo. Kinabukasan natin, okay? Lumuhod si Fred sa harap ng mga anak upang pumantay dito. Papa, pag umuwi po ba kayo, ay kasama niyo na po ba si Mama? Tanong naman ni Jasper. Oo anak, sabay kaming uuwi rito at muli tayong mabubuo. Pangako ni Fred sa anak. Noong araw nga na iyon ay umalis na si Fred sa Pilipinas at pumunta sa Japan para magtrabaho bilang isang driver. Maayos na nakarating si Fred sa Japan at sa pamilyang pagtatrabahuhan niya. Good morning, Ma'am and Sir. Bati ni Fred sa mga amo. Binati rin naman siya ng mga ito subalit hindi ganon katagal ang kanilang pag-uusap dahil ang kanyang amo ay hindi ganoong marunong magsalita ng Ingles at kinakailangan pa ng translation sa cellphone. Ang kinakailangan niya lamang gawin ay ang maghatid sundo sa mga bata papunta sa school at Sabado ang kanyang day off. 5 araw ang lumipas ay unti-unting nasanay si Fred bilang isang OFW. Mag-iisang linggo pa lamang subalit nararamdaman niya na ang matinding homesick lalo na sa kanyang mga anak. Papa, kumusta na po kayo dyan? Nakita niyo na po ba si Mama? Tanong ni Jasper kay Fred. Hindi pa anak. Sinusubukan kong tawagan ng mama mo ngayon dahil day off ko. Sagot ni Fred. Papa, namimiss ko na po kayo. Umuwi na po kayo. Ani naman ni Ray. Uuwi rin naman ako anak. Basta galingan nyo lang ang pag-aaral nyo ha. Tugon ni Fred. Opo papa. Gusto ko pong maging isang engineer. Sambit ni Ray na mayroong malawak na ngiti sa mga labi. Aasahan ko yan anak. Nakangiting sambit ni Fred. Matapos ang usapan ay nagpaalam na si Fred sa kanyang amo na lalabas muna siya. Bago yon ay tinawagan niya muna ang kanyang asawang si Celia, subalit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Noong umagang iyon ay hinanap ni Fred ang address kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Hindi na rin kinakailangan ni Fred na pumunta pa sa ibang lugar sa Japan dahil iisang lugar lamang ang pinagtatrabahuan nila na tinatawag na Yokohama. Subalit malaki ang lugar na ito kaya tiyak na mahihirapan siya sa paghahanap. Isa sa mga mahirap na pinagdadaanan ni Fred upang mahanap ang kanyang asawa ay kung paano makipag-usap sa mga Japanese dahil karamihan dito ay hindi marunong sa wikang Ingles. Nahihirapan man, ginamit ni Fred ang Google Map para malocate ang address kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Makalipas ang 2 oras na biyahe ay nakarating siya sa lugar ng asawa. Subalit tila hindi sumang-ayon ang panahon dahil naabutan niya ang bahay na walang tao. Labis ang pagkadismaya ni Fred at bigong umalis sa lugar na yon. Maghahapon na, kaya naman naghanap na lamang si Fred ng matatambayan dahil 10:00 pa siya ng gabi uuwi sa bahay ng kanyang amo. Malapit lamang ang Sunken Garden sa lugar kung saan ang address na pinuntahan ni Fred kaya naman pumunta siya doon. Nang makapunta roon si Fred ay tila panandali ang nawala ang problemang iniisip ni Fred dahil sa napakagandang tanawin sa Sunken Garden. Mula sa magagarang tulay at mga pondong-puno ng isda at mga makukulay na puno ng sakura at mga punong mahalimuyak ng cherry blossom, naglakad-lakad si Fred doon at naupo sa isang bakanteng upuan habang pinagmamasdan ang kapaligiran. Naisip niya sa susunod na bumalik si Fred sa lugar na yon ay kasama na niya ang kanyang asawa. Muling naalala ni Fred ang asawa kaya naman kinuha niya ang telepono at tinawagan si Celia. 3 beses niyang tinawagan bago ito sumagot na ipinagpasalamat naman niya. Mabuti naman at sinagot mo na ang tawag ko Celia. Wika ni Fred sa kabilang linya. Ano bang kailangan mo Fred? May ginagawa ako ngayon. Busy ako sa mga gawaing bahay. Bulyaw nito sa kabilang linya. Galit ka ba? Takang tanong ni Fred dito. Hindi ako galit Fred. Pero sana maintindihan mo kung bakit hindi ko sinasagot ang tawag. Sinabi ko naman na tatawag lang ako kapag may oras. Nandito na ako ngayon sa... Hindi na naituloy ni Fred ang sasabihin nang mapansin ng isang pamilyar na babaeng nakatayo sa tulay. Nasaan ka Fred? Hindi siya makapaniwala sa nakikita ngayon. Ang asawa na kausap niya sa cellphone ay nasa iisang lugar lang pala
kung nasaan si Fred ngayon. Nandito ako sa Sunken Garden. Nauutal na wika ni Fred at dahan-dahang tumayo sa kanyang kinauupuan. Anong sinasabi mo, Fred? Nauutal na litanya ni Celia. Kitang-kita ni Fred ang babaeng naroon sa tulay na nililibot ang tingin sa paligid habang sa nagtagpo ang kanilang presensya. Naibaba nilang pareho ang hawak na telepono at hindi makapaniwala sa nakita. Celia? Naibulalas ni Fred kasabay ang paglapit niya sa asawa na hindi pa rin makapaniwala na makita si Fred. Nang makalapit si Fred ay mabilis niyang niyakap ang asawa. Subalit ilang minuto lamang ay mabilis siya nitong itinulak papalayo. Nabigla si Fred sa ginawa nito at nagtataka sa ikinikilos ng asawa. Ngunit lalong nagtataka si Fred kung ano ang ginagawa rito ng asawa niyang si Celia. Gayong sinabi nito sa kanya sa telepono ay marami siyang trabahong ginagawa. Anong ginagawa mo dito, Celia? Hindi ba't sinabi mo na busy ka sa trabaho? Hindi ba't yan ang sinasabi mo sa mga nagdaang buwan? Kaya minsan ka na lang tumatawag? Nagugulo ang tanong ni Fred. Pansin niya ang pag-iwas ang tingin nito. Pwede ba sabihin mo sa akin ang totoo, Celia? Ano ba talagang nangyayari? Sunod-sunod na tanong ni Fred. Gusto mo ba talaga malaman, Fred? Oo, nagsisinungaling ako sa iyo noon pa. Yan ang gusto mong marinig sa akin, hindi ba? Sagot ni Celia. Bakit ka nagsinungaling? Tanong ni Fred na mayroong pumapatak na luha sa mga mata. Ano na lang ba ang meron sa atin? Wala, Fred. Buntis ako. May relasyon kami ng amo ko. Walang pag-aalinlangan na sambit ni Celia kay Fred. Hindi siya makapaniwala sa narinig ngunit dama niya ang bilis ng pagpintig ng kanyang puso at pakiramdam niya ay nanlambot ang mga tuhod ni Fred dahil sa sinabi ng asawa. Hindi totoo yan, Celia. Hindi mo magagawa ang bagay na yan, di ba? Pagpapamilit ni Fred. Nagawa ko na, Fred. Ani ni Celia. Paano na ang pamilya natin? Paano na ang mga bata, Celia? Emosyonal na tanong ni Fred. Kung pera ang tinutukoy mo, huwag kang mag-alala, Fred. Susuportahan ko ang mga anak natin at magbibigay ako ng pera buwan-buwan. Dahil sa sinabi nito ay napailing na lamang si Fred. Hindi pera ang kailangan ng mga anak mo, Celia. Ikaw ang kailangan nila. Mahinahon, subalit, makahulugang sambit ni Fred. Paano mo nagawa to, Celia? Tanong ni Fred. Pagod na akong magtrabaho para sa pamilya natin, Fred. Ayaw ko nang maghirap. Mayaman ang amo ko. Alam kong makukuha ko ang gusto ko at mapapalaki ko ng maayos ang mga bata na nasa sinapupunan ko dahil mayaman ang lalaking yun, Fred. Sagot ni Celia. Hindi makapaniwala si Fred sa sinabi nito. Bakit? Hindi ba nagsasakripisyo rin naman ako para sa atin, Celia? Hindi ba't sabay tayong nangarap para sa ating mga anak? Bakit napagod ka? Umiiyak na turan ni Fred habang hinihintay ang sagot ni Celia. Maya-maya lamang ay biglang mayroong lumapit na lalaking Hapon. Mahal? Sino ang lalaking yan? Sambit na lalaking Hapon sa kanilang wika. Nating honey, let's go. Sagot ni Celia at tinalikuran lamang si Fred. Naiwang mag-isa si Fred na luhaan. Hindi niya alam na siya pala ang masusurpresa. Nanghihinaman ay kinakailangan niyang pakatatagan ng kanyang loob at ihiwalay ang personal na buhay sa kanyang trabaho. Pagdating sa bahay ng kanyang amo, tinawagan ni Fred ang asawa subalit hindi na ito makontak. Maging sa numero ay nakablock na siya kaya wala na siyang pag-asang matawagan ang kanyang asawang si Celia. Papa, kamusta na po kayo dyan? Nakita niyo na po ba si Mama? Tanong ni Ray kay Fred sa kabilang linya. Hindi alam ni Fred kung saan kukuha ng lakas ng loob para sabihin sa mga anak na hindi na pabalik pa ang kanilang ina. Kumain na kayo, anak? Nasaan ang lola niyo? Pag-iiba ni Fred ng usapan. Nagluluto pa lamang po si lola ng ulam naming fried chicken. Sagot ni Jasper. Kumusta ang pag-aaral niyo dyan? Muling tanong ni Fred. Okay naman po, Papa. Alam niyo po ba, perfect po ang quiz ko ngayon at perfect din po ang quiz ni Kuya Jasper. Turan ni Ray habang nakangiti pa ito sa kamera. Mga apo, pakausap ako sa papa niyo. Dinig ni Fred ang tinig ng kanyang ina. Bakit po, Nay? Tanong ni Fred. Gaya ng sinabi ko, dinala ko ang mga apo ko sa lolo at lola niya sa kabila
Alam mo ba ang ginawa nila? Hindi man lang kami pinapasok, Fred. Tingnan mo kung gaano ka matapobre yung mga yun. Hindi ko alam kung paano mo natiis ang ganun. Galit na sambit ng ina ni Fred sa kabilang linya. Hindi agad nakapagsalita si Fred. Hayaan niyo po, Nay. Huwag na lamang po kayong pumunta roon. Hayaan niyo na lang pong pumunta dyan sa bahay natin, sila, kung gusto po nilang makita ang kanilang mga apo. Sa ugali nilang yun, paniguradong hindi sila pupunta rito. Hindi nga nila maayos itrato ang mga apo ko. Subukan lang nila at sasabuyan ko sila ng mainit na tubig. Galit na litanya ni Merna kay Fred. Hindi na lamang sumagot si Fred dahil hahaba lamang ang usapan at ayaw niyang magalit ang kanyang ina at baka ito pa ang magsimula ng away. Sa mga sumunod na buwan ay nagsumikap si Fred sa pagtatrabaho. Sinubukan niya pang i-contact ang kanyang asawa, ngunit wala na talaga ito at hindi na nagparamdam sa kanila. Walang ibang ginawa si Fred kundi ang magtrabaho ng mabuti. Kinakailangan niya yon dahil gusto niyang maging responsableng ama sa mga bata at matugunan ang pangangailangan ng mga anak. Hindi naging madali ang buhay ni Fred sa ibang bansa lalo na't nakaranas siya ng depression at anxiety. Isa sa mga dahilan ay dahil hindi pa niya matanggap ang ginawa ng kanyang asawa na si Celia. Hindi niya inaasahan na lulukohin siya nito at ipagpapalit dahil lamang sa yaman at pera. Kaya naman kahit mahirap ang buhay, lumalaban siya at nagpatuloy sa buhay para magtagumpay naman siya sa kanyang sarili. Hanggang sa 3 taon na lumipas ay natapos din ang kontrata ni Fred sa Japan at nakauwi na rin siya sa Pilipinas. Papa! Turan ni Ray at mabilis na yumakap kay Fred pagpasok sa loob ng kanilang bahay. Lumapit din ang panganay niyang anak na si Jasper upang yakapin siya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Fred dahil sa 3 taon ay muli niyang nakasama ang kanyang mga anak. Miss na miss ko na kayo mga anak. Sambit ni Fred at pinagbastang mabuti ang mga bata na malaki na ang pinagbago. High school na ang panganay niyang anak at graduating na sa elementarya ang kanyang bunsong anak na si Ray. Anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Turan ni Merna, ina ni Fred. Lumapit si Fred sa ina at niyakap ito. Maraming salamat po, Nay, sa pag-aalaga sa mga anak ko ng 3 taon. Pasasalamat ni Fred sa ina. Ano ka ba, anak? Ayos lang yun. Handa akong magpakananay para sa mga apo ko. Nakangiting sabi ni Merna. Papa, hindi niyo po kasama si Mama? Tanong ng anak na si Ray. Ano ka ba, Ray? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na huwag mo nang aasahan na uuwi pa ang mama mo? Mabilis na sagot ni Merna. Sinabi niyo po ba sa kanila ang tungkol doon, Nay? Kinakabahan na tanong ni Fred sa ina. Sa 3 taon ay hindi sinabi ni Fred ang tungkol sa mama ng kanyang mga anak at sinabi lamang ang tungkol dito sa kanyang ina. Iniisip ni Fred na masyado pang bata ang mga anak at ayaw niya itong maging emosyonal. Totoo po ba ang sinabi ni Lola, Papa? Tanong ni Jasper sa kanya. Hindi na babalik ang mama niyo mga anak. Hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin sa inyong dahilan. Hayaan niyo na sa takdang panahon, ipapaalam ko rin sa inyo. Litanya ni Fred. Tumango-tango lamang ang mga bata. Walang nagawa ang mga bata kundi ang isipin na iniwan na sila nito. Ayos ka lang, Fred. Hindi ko maintindihan si Celia kung bakit nagawa niya ang bagay na to sa'yo. Mayroong galit sa boses ng ina ni Fred habang nagsasalita. Kasalukuyan silang nasa loob ng kwarto habang nag-uusap. Huwag na po nating pag-usapan yun, Nay. 3 taon na naman po ang nakalipas. Mahinahong sambit ni Fred. Iyan ang mahirap sa'yo, Fred. Masyado kang mabait. Kahit ang ginawang panluloko sa'yo at sa mga anak mo ng asawa mo, hindi mo pa rin sinasabi yun sa kanila dahil ayaw mong mapasama si Celia. Mahabang litanya ni Aling Merna. Ano pong gusto niyong gawin ko, Nay? Na habang lumalaki ang mga anak ko ay hahayaan ko silang lamunin ng galit at sama ng loob sa kanilang ina? Marahang sagot ni Fred at pinigilan ng sariling magalit. Hindi ba't yun ang nararapat, Fred? Turan pa ni Merna. Napaupo sa kama si Fred. Ako rin ang may kasalanan nito, Nay. Dahil mahirap ako, walang pera. Napagod siyang magsakripisyo para sa amin. Hindi ko naman siya masisisi dahil yun naman po ang totoo. Ani ni Fred habang sinisisi ang kanyang sarili.
Pero hindi ibig sabihin nun ay maglolo ko na siya at pumatol siya sa mayamang lalaki, Fred. Alam niya naman sa sarili niyang may pamilya siya. Hindi na nagsalita si Fred. Alam niyang hindi titigil ang kanyang ina. Nay, plano ko na pong magtayo ng isang negosyo. Sambit ni Fred sa ina. Kung yan ang gusto mo anak, ay susuportahan kita. Sagot nito kay Fred. Nakangiti si Fred at iniisip ang kanyang matagal ng planong gumawa ng sariling negosyo kahit maliit lamang ang perang inipon niya upang gawing puhunan. Sa mga sumunod na araw ay nakahanap si Fred ng commercial space para sa kanyang gagawing negosyo. Suwak na suwak din ang target market dahil ang lugar na narentahan niya ay kadalasang nadadaanan ng mga tao. Mahigit 100,000 ang puhunan ni Fred para lamang makapagpatayo ng restaurant. Siya mismo at ang kanyang ina ang chef sa kanyang restaurant upang iserve ang mga pagkain kinalakihan ni Fred mula sa kanilang ama na gusto niyang gawing specialty sa kanyang restaurant. Wala mang kasiguraduhan kung lalago ang kanyang negosyo, ay sumubok pa rin siya, anuman ang kalalabasan sa hinaharap. Bukas na po ba talaga magbubukas ang ating restaurant, Papa? Masayang tanong na Ray at Jasper kay Fred. Oo anak, bukas na tayo magbubukas. Nakangiting tugon ni Fred. Ano po pala ang pangalan ng restaurant natin, Papa? Takang tanong ni Jasper. Oo nga, Fred. Ano ba ang pinangalan mo sa restaurant? Tanong din ni Merna. Tawagin na lamang po natin ito sa pangalang Chef's Fred Kitchen. Masayang tura ni Fred. Wow, ang galing naman, Papa. Nandoon po ang pangalan nyo. Hindi makapaniwalang wika ng anak na si Ray. Hayaan nyo mga anak, kapag lumago ang negosyo natin, ay gagawan din kita ng sariling restaurant at ipapangalan natin sa inyo, Chef Jasper o kaya naman Ray Kitchen. Pero syempre naman, tuturuan ko muna kayo magluto. Turan ni Fred. Oo, Papa. Gusto ko po. Nakangiting sagot ni Ray sa kanya. Nagbukas ang restaurant ni Fred. Noong una ay labis ang kanyang saya, ngunit mayroong kaba sa kanyang puso. Sa mga unang buwan na pagbubukas ni Fred ay naging maayos naman ang kanyang negosyo at kahit papaano ay nagkaroon ng kita. Ngunit hindi pa rin yun sapat para sa mga renta at mga produkto na kinakailangan bilhin para sa kanyang negosyo at mga tauhan na kasama niya sa restaurant. Nagsumikap lamang si Fred at naghintay ng tamang panahon. Naniniwala siya na ang lahat ng bagay ay dumarating sa tamang oras at panahon. Sa pamamagitan ng social media ay naging madali para kay Fred upang makilala ang kanyang restaurant. Sa ilang buwan pang lumipas ay marami na rin ang mga tao na pumupunta sa restaurant niya. Dahil doon ay lalong nagkaroon si Fred ng inspirasyon at motibasyon para ipagpatuloy ang kanyang ginagawang negosyo. Hindi naging madali para kay Fred yun, lalo na noong mga panahong iniisip niya nang may nagsabi sa kanya na wala siyang mararating sa buhay at mawawala lamang siya sa mundong ito na mahirap at hindi aasenso sa buhay. Noong una nga, ito ang naging dahilan ni Fred upang panghinaan siya ng loob. Ngunit kinalaunan ay naisip niya na bakit hindi niya iyon gawing inspirasyon para magpatuloy pa, lalo na't patunayan na mali ang mga taong yun. Sa 2 taon na nga ang lumipas, ay patuloy sa paglago ang negosyo ni Fred at nagkaroon na rin sila ng franchisor sa iba't ibang lugar. Naging tanyag ang kanyang pangalan sa internet, pati na rin ang kanyang restaurant. Naiparenovate niya rin ang kanilang bahay at nagkaroon ng sariling sasakyan. Sino ba naman ang pagkakaita ng magandang buhay kung busilak ang iyong puso, hindi ba? Isa yan sa dahilan kung bakit lahat ng magagandang nangyayari sa buhay ni Fred ay natatamasa niya ngayon. Dahil mayroon siyang isang busilak na puso at ang kanyang determinasyon at positibong pananaw sa buhay ang siyang naging daan sa rurok ng kanyang tagumpay. Maraming salamat sa inyo mga anak at syempre sa inyo punay. Kayo po ang naging dahilan ng lahat ng ito. Saad ni Fred habang nakayakap sa kanyang pamilya. Maraming salamat din po, Papa. Alam po namin kung gaano po kayo nagsusumikap para sa amin. Mahal na mahal ko po kayo. Saad ni Jasper sa kanya. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo, Fred. Kung hindi dahil sa determinasyon mo, ay hindi natin matatamasa ang buhay natin ngayon. Tura naman ang ina ni Fred na si Aling Merna. Noong araw nga na yun ay nagsimba silang lahat upang magpasalamat sa Diyos dahil sa biyaya na kanilang natanggap.
Matapos ang misa ay dumaan sila sa restaurant na pagmamay-ari nila upang doon kumain. Matapos yon ay biyumahe na sila gamit ang kanilang bagong sasakyan pauwi sa kanilang bahay. Ngunit mayroong hindi inaasahang taong nakita si Fred nang huminto siya sa harap ng kanilang bahay. Mayroong babaeng nakatayo sa harap ng kanilang gate habang may kasamang bata. Lumabas ng pinto si Fred at doon nga nakumpirma ang asawa niyang si Celia. Celia? Naibulalas ni Fred ang pangalan ng asawa dahil hindi niya inaasahan na muli niya itong makikita. Fred, sambit ito sa pangalan niya. Mama? Sambit ng dalawang anak ni Fred na nakalabas na din pala sa kotse. Ray, Jasper, mga anak. Hindi mapigilang lumapit si Celia sa mga anak at niyakap ito. Makikita sa kanilang pangulila ng isa't isa, lalo na ang mga anak nilang hindi nakasama ang ina ilang taon na. Mama, ang akala ko po ay hindi ko na po kayo makikita. Humahagulgol na sambit ni Ray sa ina. Walang nagawa si Fred kundi ang hayaan ng mga anak sa ina ng mga ito dahil alam niya kung gaano ito nangungulila. Ang laki niyo na, mga anak, ni hindi ko na kayo makilala. Umiiyak na wika ni Celia. Malamang, matagal ka nang nawala, Celia. Ano't bumalik ka pa? Galit na sagot ng ina ni Fred. Nay, marahang ang bulong ni Fred sa ina upang patigilin ito. Sino po sila, Mama? Wika ng batang lalaki na kasama ni Celia. Hayaan mong ipakilala kita sa kanila, anak. Fred, maaari ba tayong mag-usap ng tayo lang? Tanong nito kay Fred. Ano ba ang ginagawa mo dito, Celia? Malumani na tanong ni Fred sa asawa. Pinilit ko naman eh. Pinilit ko na hindi magpakita sa mga anak natin pero hindi ko kaya. Ilang taon ako nagpigil. Patawad kong nagpakita ako ngayon. Umiiyak na tura ni Celia. May kanser ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako mabubuhay. Kaya habang may oras pa, gusto kong makita ang mga anak ko at mayakap man lang ng panandalian. Mahabang litanya nito. Nagulat si Fred sa sinabi ng asawa at nakaramdam ng awa. May kirot sa kanyang puso habang nakikita ang kanyang asawang umiiyak sa harapan niya. Hindi ba't naroon ka sa Japan? Bakit ka nandito? Takang tanong ni Fred. Pinagbubuntis ko pa lang ang anak ko sa aking amo noong umalis na ako dahil pinalayas na ako nito. Umuwi ako dito sa Pilipinas ngunit tinaboy ako ng mga magulang ko. Gamit ang perang naipon ay nagrenta ako ng bahay at nabuhay mag-isa hanggang sa nanganak ako. Paliwanag ni Celia. Hindi makapaniwala si Fred sa sinabi ng kanyang asawa. Bakit hindi mo ako tinawagan? Bakit hindi ka bumalik sa bahay? Naluluhang tanong ni Fred. Nahihiya ako sa ginawa ko. Ayaw kong magpakita sa mga anak ko dahil sa nagawa ko. Fred, sa nakaraang taon ay nagsisisi din ako sa mga ginawa ko sa iyo. Alam kong mali ako kaya sana mapatawad mo ako, Fred. Humahagulgol na wika ni Celia. Mabilis siyang inilaya ni Fred. Matagal na kitang napatawad, Celia. Hindi ko rin sinabi sa mga anak natin ang ginawa mo. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang dahilan kung bakit ngayon ka lang nagpakita sa kanila. Litanya ni Fred. Huli na ang lahat, Fred. Alam kong marami akong pagkukulang pero pumunta ako rito ngayon para ihabilin sa iyo ang anak ko, Fred. Mawawala na ako sa mundong ito dahil malala na ang sakit ko. Nagmamakaawa ako kahit lumuhod pa ako ay gagawin ko, Fred. Sambit ng asawa ni Fred at nagtangkang lumuhod pero mabilis na pinigilan ni Fred. Hindi ka pa mawawala, Celia. Kababalik mo lang sa mga anak natin. Ay iiwan mo na rin agad sila. Dadalhin kita sa doktor, Celia. Gagaling ka pa. Umiiyak na turan ni Fred sa asawa. Noong araw nga na yon ay dinala ni Fred si Celia sa ospital subalit nalaman nila sa doktor na may taning na ang buhay ng asawa niyang si Celia. Labis na nadurog ang puso ni Fred dahil sa nalaman. Ngunit anumang gawin niya ay wala ng pag-asa upang gumaling pa ang kanyang asawa. Ang tanging nagawa ni Fred ay tuparin ang kahilingan ng asawa na makasama ang kanyang mga anak sa huling sandali. Sumabay ang agos ng buhay ni Fred at binigyan ng pangalawang pagkakataon ang kanyang asawa. Muling naramdaman ni Fred ang makita na buo at masaya ang kanilang pamilya.
Tinanggap din naman ulit ng ina ni Fred ang asawa niya at nagkaroon muli ng magandang pagsasamahan kagaya noong mga unang araw nilang magkakasama. Sa loob ng 10 araw ay nakasama nila ang kanyang asawa, subalit matapos nun ay binawian na rin ng buhay ang asawang si Celia. Labis ang kanilang pagdadalamhati at pagluksa, subalit alam nilang hindi pa roon nagtatapos ang kanilang buhay. Kahit na wala si Celia sa kanila ay nagpatuloy silang muli. Mula noon, pinangako ni Fred na hindi na siya muling mag-aasawa. Kontento na siya kung ano ang meron siya ngayon kasama ang anak ni Fred at ang batang inihabilin sa kanya ni Celia. Naging masaya sa buhay si Fred at ang kanyang pamilya at mas lalo pang umasenso ang buhay nito dahil sa kanyang kabutihang loob. Ginamit niya rin ang kanyang kayamanan para sa mga may hirap na pamilya, sa mga batang walang tahanan, sa pamamagitan ng pagpapatayo ng ampunan at pagbibigay ng financial na tulong sa mga charity. Yan lamang ang ilan sa mga kabutihang ginawa ni Fred. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Ikaw, ano po ang natutunan nyo sa maikling istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all.